Ano, Edrin Aurelio. Agawad, Edrin Aurelio. Ilang taon na umayo sa ngayon? 36, 1985 eh. Hindi, 36, 1972. Actually, sa UP, merong, yung first batch ng dentistry, lolo ng dentistry. First batch ng dentistry ng UP. Dito sa... Saan kayo pinanganak? Tondo. Sa Velasquez, Tondo. At doon regalo mo kayo? Doon ako lumaki. Hanggang sa high school ako, doon ako lumaki. And after that, nung papasok na ako ng college, dito ako sa Lepanto. Saan kayo nagkulay yun? Sa UP, Lepanto. At tech lang yun eh. Kaya dapat talaga magka-college pa ako, kaso nga lang. Kaya naghanap buhay na ako dito. Sa Mitanduay, pumasok ako dyan. Mga anong taon? 1992. Yung ba yung panahon na nalipat kayo dito? Yun na. Pero doon pa rin ako sa Tondo nakatira noon. Pero papasok ko dito sa Tanduay, din napunta ako sa lugar na to. Nung napunta kayo dito, noong 1990, anong natatandaan nyo? Ganito na ba ang itsura nito? Hindi ganito. Malaki pagbabago dito. Malaki. Noong 1990, anong itsura ng barangay? Medyo maraming talagang tao. Kasi ang Bima pa, may ROTC pa noon. Ayun, dito sila. Talagang maraming tao. Pero yung sa PC counter nila, hindi magulo. Noong 1990, dito rin ba kayo nagkapamilya? Dito ako nagkapamilya. Kasi dito ko napalit yung miss ko si CEO eh. Nung lumalaki kayo, doon sa back part ng Tondo, hindi pa kayo nagagawi sa lugar na? Hindi. Never ako nagawi dito. Wala kayong idea kung pag sinabi nung lumalaki pa lang kayo, ano kayo sa Tondo, pag sinabi Mindoro, sa lugar na to? Hindi ko alam yung lugar na to. Oo. Pero once na natatandaan ko, nakapunta ako dyan sa loob mismo ng Malacanang, inayaan ako ng kumpare ko. Siguro, ayaan lang. Pasok kami sa Malacanang. Kasi jeep nung araw dyan, dire-diretso eh. Dire-diretso. Oo, ipilaw rin yan. Dire-diretso yan dyan eh. Nung araw. Kaya, ganito pala ang Malacanang. Mano pala? Triplop lang tao. Mga... Pwede na marka pa noon. Triplo. Mga high school ba kayo? High school ako. Once ko lang nakita ang Malacanang noon. Nung after high school na, nagagawin pa ba kayo sa lugar na ito? Dito na ako nagtrabaho na. Kasi yung husband niya, yun ang pinasukan ko ng trabaho dito. Nung simulang nandito tayo ng 1992, sa naaalala nyo, anong madalas nangyari sa Mindoro, dito sa side na ito ng barangay? Actually, dito sa Barangay 641, pag may mga rally, hindi man kasi gagawin dito ang tao eh. Kaya ang mga tao dito, hindi rin nagugulo. Kasi ang rally na sa Mipulenas, sa Chinoros Bridge lang naman. Kaya hindi ganun natatakot sila. Tuloy pa rin. Circle of life, ganun pa rin.
Wala bang sa mga panahon minsan na nagkakaroon ng rally, wala bang mga grupo na pupunta dito? Wala, Tapos nagpapaliwanag, bakit sila nagrarally? wala silang, walang grupong pumunta dito na kung bakit sila nag-rally. Wala. Or pupunta dito para hikayatin kayo na Wala. Walang kahit na anong grupo na naghikayat sa mga tao dito, walang punta dito. So, yung mga rally ay doon lang sa may parte ng tulay. Ngayon, na may nakapanood na ba kayo or na naging parte kayo ng mga tao nandun at may rally sa kahit anong panahon? Minsan, pag may big rally, pag yung may bibinggan sa paling, nadadaan din kami doon, nakikisyoso ka rin. Kung anong pinaglalaban ng tignan mo rin sila, di ba? Ganito pala may rally. Minsan, tao din pala talaga nila, malakas talaga. Ganun lang. Tapos, dadaan na lang kami. Yung sinasabi niyong namimili ang lugar, kami saan yun? Ito may Costillos. Yan. Siyempre, crossing yan eh. Dadaan ka talaga sila sa rally. Ano yung naaalala niyo sa mga rallyista? Pag mga ganun pagkakataon? Ano lang? Kasi natitinan mo, parang mga napapagod lang sila eh. Ganun lang. Kasi Mga anong oras ito? Ang dadaan kayo doon, tapos tanghali. Yan, tanghaling tapat na dadaan, napapadang kasi bumili kami ng panangalian. Tapos nakita rin namin sila. Parang sa tingin ko, no, uhaw at gutom nandiyan na sa kanila eh. Pagod. Ito yung pinaglalaban nila, parang nakakapagod din pang tignan sila eh. Pero actually, nandun pa rin yung, yung energy nilang mag-rally talaga eh. Anong ginagawa nila madalas? Ba't nandiyan na? Grupo-grupo sila dun. Tayo. Hanggang sumisigaw. Napapanood niyo rin ba yung mga pulis? Yung mga pulis? May mga pulis ba? Kadalasan pag sa rally may pulis din. Unang pulis sa kanila. Ang pulis nasa front lang nila. Wala talagang mahalo sa kanilang pulis. Hindi, yun nga. Pag may karap silang pulis, laging may nagbabantay na pulis. May naalala ba kayong ginagawa ng pulis? Pag ganong rally, napapadal kayo? Minsan nagpapaluan sila. Kasi nag-aabot yung release dahil pulis. Pag nagkakainita na sila, papaluan na sila. Sa mga ganong pagkakataon, na nangyayari sa mga rallyista? Na dahil may mga... Yung iba umaalis, tumatabi, iba naman talaga nakikipaglaban ng paluan. Magbatuhan, ganyan. Pag talagang alam nilang nasaktan yung kasama nila, yung nakikipagpaluan talaga eh. Kasi nakita ko nga, may mga dugo-dugo pa sa mga noon. Sa mga ganong pagkakataon na magkakagulo yung mga rally, wala bang mapupuntang mga rallyista dito yung tatago yung ganong pagkakataon? Once ko lang nakita nung nagkagano nung kay GMA. Kay PMA? Kay GMA. Ano yun? Yung yung May 1 ba yun? Yung May 1. Yun. So, nandito kayo, no? Oo. Nung araw na yun. Anong Hindi nangyari? Kasi actually madaling araw na yun eh. Madaling araw talaga noon. Hindi namin alam na pupunta pala dito yung nagdali sa EDSA. Then pagka mulat naman na namin, may mga parang babahilan. Tapos yung paglabas namin dito sa bahay namin dito sa kalye, masakit sa mata. Hindi namin alam may tear gas na palang pupunta dito. Tear gas, talagang tear gas. Yun sa pagkakaalala nyo, unang pagkakataon nyo na... Yun ang unang pagkakataon na nalaman ko lang. Yung pala, madaling araw ko lang, may entry na dito yung mga tao. Tinitirgas na pa sila doon. Kasi nga, nagsuguro na dito mga tao. May mga tao na pag may nag-rally na pala nakalusot dito. That time ko lang nakita na may pumunta dito mga tao. Then, mga lunch time, nakita ko na sila doon, marami na sila doon eh, sa media, sa Mindiola, marami talagang tao na. Nakapasok sila? Oo, nakapasok talaga. Full
hanggang doon nga sa Budalo, mayroong mga tao na eh. Pag ang pulis lang talaga nun, kasundalo, nasa maloob ng Malacanang, sa perimeter ng Malacanang talaga doon lang, tapos may mga bombero. Then, mga 1 o'clock siguro, yun na, nakita ko na. Yung mga nag-rally, mga nanggugulo na doon. Napakabawa na sila, kahit anong establishment madaanan nila, kinukuha na nila. Dito, ito sa may... Saan sa may So, yes, sabi nyo, dyan na, correct ko na. Nakita namin, kasi punta nga kami doon, tingnan namin kung gaano karami ang tao. Marami palang tao talaga that time. Itong yung sabi niyo pagising niyo, tapos may mga narinig niyo na yung putok ng baril, Oo. tapos may tear gas na Oo. nangangamoy. Ano ang ginawa ng mga tao dito? Ano, nagpapasok ka na ng tao, naghilamusan. Ano, tago sa bahay, kasi ayaw talaga ng gulo mga tao. Tapos yung pamilya ko, nilayo ko din ako sa Pampalo, sa malipag ko. Kasi nga, baka patuloy ng mga tao, magkagulo dito. Ang dami kasi kami. Doon sa sinasabi nung magbabatuhan ng tapos nagkakagulo talaga. Anong parang i-describe yung mga tao yun? Saan sila galing? Sa tingin niyo? Hindi ko nga alam saan galing mga tao. Kada sobrang dami talagang tao. Hindi mo nga makikilala kung sino yung nagrarally, kung sino yung nakikiusyoso lang eh. Sobrang dami ng tao. Nung araw na yun. So, yung binabato nila, Malacanang ba ito o kahit alin na lang? Hindi. Dito. Punta dito sila. Dito, Oo, kasi para basta lumalaban talaga sila sa sundalo noon. Sa pulis. Kukuha sila ng bato sa magilid ng Sambeda, dito. Kaya babatayin talaga nila. Tapos sundalo, babatayin nila. Kasi nga, ito talaga. Parang break out na eh. Babato talaga. Ang ginagawa ng sundalo? Para na yun, naalala mo. Eh, wala mo sila magawa. Kung di babato, hindi nila babato. Kasi binabato sila eh. Eh kaya para magkaroon ka ng pinapay, patayin mo rin sila, parang patay ka rin pinapay. Paano na-control yun? Paano naalala yun? Ano na? 2 o'clock yata, na display na ng mga sundalo. Maraming sundalo. Okay na. Sagin, tinaboy na talaga yun. Tinaboy yan, mga sundalo na tinatakwita na. Dito sa barangay na Dito. sundalo. Kilometer yan. Dahil Doon. dito, pumasok sila. Dito. Hanggang dito. Dito. Ganyan na yan. Ay, hindi pa nung araw yan. Ano lang yan? May bob wire lang yan. May tripod tapos may mga bob wire. Oo. Nung simula nangyari yung ganung gulo. Yan na. Nagkaroon ng project na lagyan ng gate para ma-control nila. Hindi, kung hanggang dyan yung tao o nakalagpas pa sila? Lagpas pa doon. Lagpas dyan. Wala talaga yung... Wala nagawa yan. Wala nagawa yan. Ang fence niyan. Perimeter fence. Wala nagawa yan. Kung nakadikit talaga sila Oo, sa gilid. pasok yan. Ano ginagawa nila nung nandito na? Hindi. Lumusot na sila dito. Doon sila. Ipon-ipon doon. Ipon-ipon. Yung tapat ng mga nila. Ano pakiramdam ng mga tao dito no? Biglang nagkagaran. Matakot. Nabigla sila eh. Natakot talaga sila dito. Marami bang katulad mo na iniligtas yung pamilya, pumunta sa ibang lugar? Hindi naman. Talagang tinagulang na ng tao ako sa kasi maliit yung anak ko nun eh. Ilan yung anak mo? 3. Bira mo, paano hindi alisin dito yung anak mo? Isang 3 years old, isang 5 years old, isang 8 years old. Eh, paglabas mo, butak kikisap-kisap ng mata anak mo, paano hindi alisin dito dahil sa nasusoboy ka sa tear gas? Siyempre, alisin muna. Paano umabot dito yung tear gas? May mga militar? Hangin. Hangin. Yung, Pero yung pinatutok nila doon? meron dito, nanggagaling tear gas, meron doon. Saka yung usok ng tear gas bumaba talaga dito. Nahihirapan ka talaga dito. Yun yung umaga. Bagang alas 6. Kasi nandidiga, pak. Tapos mo sa sound, boom! Yung pala mga tear gas sa kanila. Sakit sa mata. Grabe. Mga tumagal ng ilang oras din? Hindi na. Wala pa sa oras yun. Wala na kami kasi. Pag nung mawala na yung tear gas, ano nangyayari? Okay na ulit yung mga tao? Hindi. Naglalabasan sila dito kasi nga pinapalayo namin yung mga umi-enter dito ng mga tao. Hindi na namin pinapasok. Tinatabi rin namin doon. Kagawad na ba kayo nun dito sa barangay? Hindi pa.
Yung barangay, yung may ginawa bang action no, naalala nyo, na talagang pinaalis yung mga taong nag-rally dito? Oo, hindi. Naglagay sila ng warang doon na huwag naman sa amin dito. Pinapausapan mo. Nakikinig naman sila. Huwag naman dito kasi barangay. Maraming tao dito. Pero yung mga nandun, Ay, doon talaga full-fledged yung tao dami. Dati doon. na nawala lang nung mga alas-dos na lang. Alas doon hapon. Kasi ano na eh, maraming tao dito. Talagang pinasin mga sundalo na. Anong, dumami lang ba ang sundalo kaya sila umalis o may iba pang ginawa ng mga sundalo? Naaalala? Yun lang, kaya tabi talaga sila. Paano sila tinaboy? Pinakiusapan lang? Hindi. Marami talagang sundalo talaga nung Nag-march? puwersa lang talaga ng sundalo. Mga pulis, pinagalo-halo na lang. At that time, nagsuko na kita talagang marami din pala sa nagrarally break. Kasi, tinaob nila yung ano eh. Mga sasakyan. Diyan. Oo, si Mim Jonah, yung mga nakaparada dyan. Binabasag yun yung salamin. Sabi ko, parang wala na yata sa pinaglalaban doon yung mga ginagawa nila. Kasi sa naaalala nyo, yung mga dati noon, Oo. nag-aaral kayo, Wala naman. kayo. Gano'n na sila. Sila lang talaga yung rally hanggang doon lang sa may... Oo, Mim Jonah. So parang kakaiba sa inyo. Iba talaga yung araw na yun. Kala ko ano, civil war na eh. So after mo noon, wala na kayong maalalang mas naging malaking... Wala na. Wala na, yun lang talaga. Kaya sabi, bakit hindi ka na ulit yun? Siyempre, ano ng pamilya ko eh. Doon ako naghahanap ko. Anong impression kadalasan ng mga tao? Kasi natural, kagawad kayo dito sa barangay, hindi maalis, nagkakalit dito sa iba, pupunta sa mga pagtitipon. Tapos pagka sabi yung taga-Mindiola kami, o taga-Mindiola ako, anong... Kasi na, hindi ba magulo sa inyo? Ganun kasi na. Oo. Hindi ba magulo sa amin na magulo Mindiola, hindi sa amin. Kasi ang hindi nyo alam kung anong Mindiola. Ang Mindiola, kali lang na pinag-aralihan. Andun lang yun. Pero sa amin, sa Rapay ka nun. Ang Mindiola ang kabila. Pero pag sinabi ng Mindiola, di ba dun yung mga rally sa inyo? Di ba magulo sa inyo? Hindi lang magulo mo. Matapos yung nangyari nung Mayo unang yun, ano nang mga pagbabagong ginawa bilang sa Mindiola, kundi dito sa barangay, na may nagkaroon ba ng impact yung baga, yung rally yun? May mga pagbabago bang ginawa? Kasi parang nagulat. Hindi lang yung Malacanang, kundi kahit itong barangay, na pwede parang bumuhos dito yung tao. Oo, yun na. Doon nagiging mga bago. Dapat pala maproteksyon yung mga taga dito. Kasi, pag naulit pa pala yun, mas malaki mo pala magdidisgrasya pag maraming mga bata na nakakala. Hindi naman mga barangay. Dapat hindi na makapasok ang mga nag-aaral dito. Ano yung ginawang Hindi, paraan? nagpatawag ko rin, gabi-gabi. Ang tawag na lang namin. Sabi sa pan, malaman ng tao kung may mga pumapasok ng tao. Yan yung, nung pagkatapos nun, lahat ang hindi namin kilala na pumunta, natanong na namin. Eh dun sa parte. Wala. Wala. Kasi meron ang detachment ko ng mga nalaga. May gate na dun. Sila na. So, kumusta palang relasyon ng barangay sa dito? Bakit bahay yung Malacanang mismo? Actually, pag naging nag-red alert, may pumunta dito na official ng Malacanang na nakipag-usap sa amin. Actually din yung Malacanang yun kasi may magulong. May pumunta dito. Anong, pag ganun, ano yung ginagawa ng mga taga Malacanang? Pag sinabing may red alert, ano yung... Nagdadagdag na sila ng tao dito. Mga guard, mga sundalo. Liban doon, wala naman. Wala na. Madalas ba mangyari yun? Sa ngayon? Hindi yung sabi. So, pag sa parte naman ng barangay, pag may ganun, ano naman ang parang response ninyo? May meeting yung buong council. Pag may ganyang big rally, nag-aware din kami na bantihan din barangay. May meeting din yun.
Maalala ko lang, dun sa, di ba, maraming pumasok ditong tao. Hmm. Wala ba silang ginawa o wala bang untoward incident na nagawa yung mga tao noon pumasok dito? Nanira o mga gano'n? Hindi, muntay yung mga official din nila, nagpunta na dito, may mga sundalo, tinignan kung may mga sira, tapos kung tinignan din nila kung may pa mga tao na nagtatago dyan, na sumami sa rally. Kaya tinignan sa television, may mga sira, ganyan. Kaya sinuwi din ng mga official. Pero wala dito ba? Wala. Yung basaga na sinasabi mo, Yun talaga. sa labas, sa kapila ng rector. Dahil nakapunta kami doon, nung papaalis sila, tinatabi na sila, doon kami nakapunta na. Kasi So, anong ginagawa nila? Di paatras sila, kahit ano na lang. yung kahit ano na lang. At ano, gawin mo na, gawin lang. Oh, pa yun. Sa mga, kumpara sa mga dati, paano, may nakita ba kayo na isang rally na nagtapos? Parang gano'n. Ano nangyari? Maraming rally na natapos dyan. Umpisa na sila ng tanghali. Hapon umuwi na. Walang ganong, kung ikukumpara, walang ganong dispersal na Wala. Yun pa yung discussion lang nakita ko lang talaga. Kasi marami na. Bira mo, almost 14 years ka dito. Siyempre, mamamasid mo na yun. Ay, kasi may negosyo rin kami dito. Kaya kami hindi nakapunta kasi may rally. Hindi yun, kung tanghali lang yun, uuwi na yun. Nasabi din namin, business na dito. dental laboratory. Ah, Kasi, apektado talaga kami pag may rally niya, sabi ng mga customer namin na, paano hindi kayo makapunta kasi may rally sa inyo. Yun, ang apektado talaga kami. Hindi sabi namin, pag may rally naman ganyan, mga alas 3, alas 4, o ano, tapos na agad yan. Tapos na nga, may traffic naman sa inyo, paano pa rin yan makapunta? so, yun yung kumbaga yung pinaka-epekto ng mga, yun. kahit maliliit na rally. Apektado talaga. Kasi nga, nagkakos ng traffic, kasi nakabala sila, hindi siya nakapunta sila ng maaga, nakawin ng maaga, hindi na magawa makapunta. Kasi nga sa traffic, nakapirasa nga lang ang Mignola, pero ang cost naman ng traffic yan, pagkala ka na kayo. Papuntang Cuba, papuntang Ayala, hindi lang crossing eh. So, naalala niyo nung panahon ni Mayor Atienza, di ba, parang nagkaroon ng pag-regulate sa rally na mas pinagtawag. Kung ngayon panahon ni Lynn na tuwing weekend na lang o kaso, ano sa tingin niyo yung mga Mas maganda ngayon kasi weekends eh. Hindi apektado yung mga bata. Bira mo, pag may araw-araw may rally-rally dyan. madalas bang rally ngayon? Pag-tinod na sila. Pagsama nila. Hindi, kung araw-araw rally, apektado talaga mga bata pag may pasok. Kumpara nung binatin nyo kayo, Ay, araw-araw naman yun. Hindi naman rally noon. Hindi yata tatanda na ng gobyerno noon. ito ang panahon na ni Corito Marcos na naalala ko. Kay Cory tsaka Marcos. Kay Corito Marcos. Madalas ang rally. Tapos, kay Ramos din. Madalas na yung rally. Kasi, tatlong presidente na pinagdaan dito. Ramos, kay Joseph Estrada, Presidente Joseph, tapos kay Madam President. Twice again, Madam President. Ayun. Dito ba pupunta yung mga presidente? Dito sa inyo? Oo. Nagkaroon ng barangay ay binisita ni Presidente ang mga barangay niya dito. Oo. Naging bisita dito sa Presidente. Kinumusta niya kung ano mga problema dito sa barangay. Kasi natuwa si Presidente nung kasi nga talagang hindi sumasama mga barangay dyan, mga perimeter ng barangay niya. Hindi talaga tumasama sa barangay, binisita niya. Tinanong niya kung ano mga problema sa barangay. Sinabi namin kung ano problema ng barangay. Ito lang ito, minsan. Okay, so sige. Laksyonan niya naman. Mga kailan ito? Ano yun? Ano pa siya?
2006? Ah, 2006, tama. No? Presidente. Kasi wala pa eleksyon nun. May okasyon ba dito noon? Wala. Pumunta lang siya. Pumunta lang na dito. Tapos nag-medical mission siya dito. Ano yung nasabi niyang mga problema ng barangay na election sa pagkakaalala? Yung mga ano namin, yung drainage namin, mga bahay dito. Tapos sana naman, yung mga gamot, yan, mga bigas na nabibili mo sa amin, ganyan. Yan lang yun. May kasama ba siya? Meron. Sinong Kaya ni Fernando, nandito din. Di ba kay Presidente Arroyo, wala lang yun kayong natatandaan ibang Presidente na pumunta dito. Siya lang naalala ko kasi yun lang ang that time na nakakuha ko eh. So siya lang nakapunta sa barangay namin na Presidente. At yun, noong 2006 lang. Hindi na Hindi na. mga ibang personalidad na taga-Malacanang hindi. Wala kayong pupunta dito. Si Anita, si Bruno, except kay Presidente Arroyo. Presidente lang po yan. Kumusta naman yung reaction ng mga tao? Pumunta sa dito. Siyempre, tuwa sila kasi once a blue moon lang bisitahin ka ng Presidente. Matawa ka na kasi binisita ka, barangay ito, di ba? Napili ko pang bisitahin. Kaya nilibot ka to. Naglakad lang siya. Naglakad din siya. Doon tayo yung mga tao dito kasi talaga. Oh my God, thank you. Nagbisita kami ng Presidente. So, nakikwento niyo ba sa iba yung pamumuhay o na yung mga nasaksihan niyo sa Mindiola? Oo. Lalo pag nag-out of town kami, tapos may nakakwentuhan kami na official din ng barangay. Wala kwentuhan na, ang Diyos pala, paano hindi mo mag-uwi? Hindi naman, no? Isa man, nag-bisita pa kami sa 7. Ano talaga? Hindi kami bisita dito. Once yan, sa Taal Volcano. Sa paano kasi may mga tao doon, nag-pwede pa kami. Siyete naman kayo, nagbisitahan. Oo nga eh, siyete talaga kami. Ay, magbisitahan din kayo dito. Malay niyo, hindi mo magulo talaga siya. Hindi mo magulo sa amin. Hindi. Sa TV, makata niyo, magulo kasi may nag-rally. Ilang partisyon ba ang Mindiola? Marami yan. Ang kala pinag-rallyhan, yung Mindiola please lang talaga. Hindi ba mangyayari? Kala namin magulo eh. So, para sa inyo, walang bibigyan ng pagkakataon kumbaga na kasi tuloy pa sa ibang lugar o yun nga, pumunta sa ibang lugar. Nabi mong mga Oo. Mas dito ako, kasi dito, alam namin kung hanggang sa anong ingay. Kasi dito, ang ingay lang dito lahat may pasok. Hanggang alas 5 lang ng hapon. Oo. After that, wala na. Oo. Hindi na maingay. Kasi may mga pasok. Tahimik talaga dito. Bata lang. Tapos pag ganyan, may basketball, yan na, maingay dito. Liban sa dun sa nabanggit niyo kanilang pag-medical mission, pagdala ni Presidente Arroyo, wala na ba ibang interaction sa mga taga dito sa Malacanang? Wala na ibang pag-ugnayan? Pag Christmas, pinapatawag nila kami. Napunta mo sa lalim naman niya, pinapakain, mga ano. Tapos, Ito yung mga official ng barangay. tapos, yung mga pag-December, may Christmas gift din yung mga taga dito sa kanila, binibigyan ng mga grocery. Galing ito kay Presidente. Galing kay Presidente yun. Lahat ng pamilya binibigyan nila ng ng Christmas gift. Yan. Ito ay dito sa panahon ng ni Gloria o kahit nung ibang Presidente? Kay Presidente Joseph, meron din. Meron din. Pero liban doon, Christmas, pag may red alert, o yun nga, pag may bisita siya, liban doon wala nang ugnayan talaga sa araw-araw.
Oh, wala. Sa pamamahala ng barangay, nag-swisisyon ba o may bahagi ba sila sa ganun pamamalakad? Hindi. Basta ko anong function ng barangay yun lang. Yun lang talaga. Hmm. So wala mga espesyal na koordinasyon sa pagitan ng barangay. Sasabihin lang nila kung iba na magmamanis ng mga gwardiya, sandali. In-inform kayo? In-inform kami na, iba na ibang hindi na Air Force ang magbabanday, kundi Marines na, ganyan. In-inform din kami. Yun lang siguro. Yun lang ang pwede namin. Thank you. Maraming salamat.